Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 9, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balita A to Z. Mansyon na bakasyunan umano ng mga pogo boss sa Porac, Pampanga. Hinalughog. Nadiskubre, mga hayop na umano'y pinagmamalupitan. Indoor firing range at secret tunnel. Presyo ng petrolyo muling sumirit. Taas presyo, umabot na sa halos 11 pesos simula nitong taon. Magiging pangunahing layunin niya muna bago magkaroon ng pagdinig dyan ay subukin na mapagkasundo. Bangayan ni na Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano. Planong aregluhin ng Senate Ethics Committee sa isang closed-door meeting. The ceremonial lighting of the torch. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang opening ng 64th Palarong Pambansa sa Cebu City. Vice President Sara Duterte, no show. Napaka-sarap na po sa pakiramdam pero ito pong binigay niyo pong parangal ngayon. Sa ating balitang showbiz, Julia Montes itinanghal na Best Actress sa Eddies Awards. May aabangan rin bang bagong teleserye? Kaya huwag mag-alala. At mapa lyric video ng SB19. Umabot na sa 100 million views sa YouTube. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa pangalawang araw ng paghalughog ng mga otoridad sa tila mansyon na bakasyunan ng umano'y mga boss ng Pogo Hub na Lucky South 99, hindi lang ang napakalaking tunnel na nakita, kundi mayroon ding indoor firing range. Natagpuan rin naman ng POS, hindi lang ang pinagmamalupitang mga aso at pusa, kundi ang isang endangered tortoise na higit 5 taong gulang na. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Sa pangalawang araw na pagpasok ng mga otoridad, makikita kung gaano kalawak, kalaki at kaganda ang tila bahay bakasyon na mansyon na ito sa Barangay Señora, Porac, Pampanga. Sa aerial shot ng Pampanga Police Provincial Office, aakalain mong simpleng bahay lamang ito, pero ang hindi lubos akalain ng matatagpuan ng Philippine Animal Welfare Society ay ang mga inabandonang mga hayop. Sila po yung mga nakuha namin today. Bale 6 po na dogs total and then 1 tortoise din po. Meron po kaming nakuha ang husky ulit, meron din pong Labrador ulit, meron din pong mga aspin na nakahiwalay. Yun po, yung sa ngayong rescue. Natagpuan din ng isang endangered na tortoise na may humigit 5 taong gulang na. Yung tortoise po nahanap po namin sa loob ng isang villa. Parang may open space lang po doon. Hindi po siya mukhang pang tortoise na lugar, pero nandun lang po siya nakalagay. Nagtatago po sa ilalim ng aircon, mga pong naiinitan. Siya po ang pinakabago sa amin. Usually po cats at dogs po yung nagfe-face ng cruelty dito at nanineglect or naa-abandon. Agad namang ipinatingin sa veterinaryo ang kalagayan ng mga na-rescue na hayop. Bukod sa tunnel, helipad at mga illegal na hayop katulad ng tortoise na natagpuan ngayon ng POS at ng PNP, mayroon din silang nakita ditong indoor firing range at kung makikita nyo sa aking likuran ay talagang soundproof ito at nang sa gayon pag pumutok ang baril, hindi maririnig ng kanilang mga kapitbahay. At napag-alaman ng Porac PNP na wala itong kaukulang permit mula sa Civil Security Group. Based naman dun sa investigation natin, may mga nakita tayong slugs. So it shows na ginagamit din po nila yung firing range. Upon verification po natin dun sa RCSU, Region 3, we found out po na wala po silang permit to operate. Dito raw posibleng isinasagawa ang mga meeting at iba pang aktibidad ng umano'y mga boss sa Pogo Hub. During our implementation, meron pong nakuha tayong mga caretakers na 8 and also isa sa mga subject person natin na si Catherine Cassandra Leong ay at large pa rin po. Isa po siya sa mga incorporators ng Winworld Corporation and also isa sa mga stockholders din po. Ayon sa Porac PNP Surveillance and Investigation, agad na nakapagpiyansa ang mga nahuling caretaker
habang masusing pinaghahanap naman ang isang Catherine Cassandra Leong. For now po, kinukumpleto lang namin yung documents para for regular filing dun sa violation po nila dun sa RA 10591 po. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. No show daw ulit si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Senate hearing on illegal Philippine offshore gaming operators o POGO na gaganapin bukas Miyerkules. Kinumpirma yan mismo ng kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Ayon sa kanya, na-trauma umano si Guo sa pagtrato ng mga mambabatas sa kanya at sa dami ng akusasyon sa alkalde. Ito na ang ikalawang beses na hindi pagdalo ni Guo sa pagdinig. Samantala, nagbabala naman si Senate President Francis Cheese Escudero na pipirmahan ang aresto warrant laban kay Guo sakaling ngang tuluyang hindi makadalo sa pagdinig dahil nabigyan na ito ng supina. Iginiit ni Escudero na maaari namang doktor ng Senado ang sumuri sa mental health ni Guo para malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Dalawang linggo pa lamang sa buwan ng Hulyo pero 2 beses na rin tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kung susumahin simula nitong taon na nasa 11 pesos na ang itinaas ng presyo ng krudo. Bumuelta rito ang transport groups na may kilos protesta sa paparating na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Lingguhan kong bumiyahe si Nanay Rosel para sikasuhin ang gamutan ng asawang may sakit. Dumaragdag-an niya sa lingguhang gastos ang pagpapakarga ng gasolina. Dati kasi noon, 500, almost kasya na. Tapos tumaas na tumaas na tumaas. Ngayon, 1,000. Wala na rin natitira. Pag uwi namin, ubus na agad. Tapos sa next na visit namin sa ospital, karga na naman kami ulit. Tataas na naman siya. Ngayong Martes, muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo na 2 beses na 2 linggo pa lang sa buwan ng Hulyo. Pinakamataas sa gasolina na halos 2 piso, 65 sentimos naman sa diesel, habang 60 sentimos naman sa kerosene. Sa pahayag ng Department of Energy, bunsod ito ng tensyon sa Middle East at paggalaw sa supply ng Estados Unidos. Kung susumahin, lagpas 11 pesos na ang kabuang itinaas ng presyo ng gasolina mula nang pumasok ang 2024 at lagpas 9 pesos naman sa diesel. Sa pulang jeepney drivers lalo't hindi araw-araw ay magandang biyahe. Pagka mag-iikot ka na mag-iikot, di kung wala ka man ng pasahero, di ubos na naman yung kinikita mo sa gasolina naman. Malayong malayo rin nila ang kinikita noon kumpara sa kita ngayon. Dati kumikita pa ako ng 800, 700, ngayon ba na? Pinakamataas, 500. Kung kan, iiyak na nga sana eh. Walang nangupahan lang din sa jeep, hindi naman sa amin to. Dahilan para manawagan ng transport group na piston sa administrasyon. Napapanahon talaga na rebisahin itong mga probisyon sa ilalim ng old regulation law, sa ilalim po ng train law. Malinaw naman na hindi lamang buwis na produkto petrolyo yung pinagkukunan ng buwis ng ating gobyerno, kundi isa lamang ito sa binabayaran natin buwis ng ating mga mamamayan. Gate ng grupo, maglulunsad sila ng kilos protesta sa State of the Nation address ng Pangulo sa July 22. Bukod sa mga motorista, apektado rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang hanay ng agri-fisheries na tinutugunan na ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng fuel subsidy. Ayon sa Department of Agriculture, hinihintay na lamang nila ang certification mula sa Energy Department na ipamahagi ang subsidiya oras na pumalo sa $80 per barrel ang Dubai crude oil na ngayon ay nasa $78 hanggang lagpas $86 per barrel. 510 million yung na-allocate para dito sa mga makinarya. Ang makikinabang dito ay about 160,000 farmers, fuel assistance na matulungan na ma-alleviate yung kanilang kondisyon dahil nga masyado mataas ang krudo. Welcome ito kay dating Agri-Secretary Leonardo Montemayor at Pangulo ng Federation of Free Farmers dahil bababa kahit papaano ang production cost ng magsasaka. It can be significant kasi ang alam ko fuel costs
Ito parang ballpark estimate ko lang, baka it could be as high as 10% ng production cost whether sa fishing yan o sa yung lupa na pagsasaka. Kalaunan, inaasang bababa rin ang presyo ng ilang farm produce pero hindi pa ito agaran. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nanganganib na mawalan ng trabaho ang libo-libong mga manggagawa sa Metro Manila sakaling magsimula na ang pagpapatupad ng 35 pesos kada araw na aumento sa sahod. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, abot raw sa 40,000 hanggang 140,000 ang bilang ng mga manggagawang posibleng matanggal na siyang magpapalala lalo sa unemployment rate sa bansa. Gayunpaman, mayroon naman daw na trabahong aabot sa 600,000 na maaaring pagpilian ng mga manggagawa. Samantala, magiging 645 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa NCR para sa pribadong sektor, habang 608 pesos naman sa sektor ng agrikultura, serbisyo at retail establishment. For so long as the economy is expanding because of other things like investments are coming in, then the offsets would be there, no? So the economy can still grow. And the levels of adjustments, no, are quite reasonable. So they are not really that constraining when it's come to the economy, no. Hinahamon ng abogado ni Apollo Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio, si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na ilabas ng ahensya kung sino ang nag-sponsor umano ng 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa kinarulugaran ngayon ng puganteng si Quiboloy. Ayon kay Topacio, ginagamit lang daw umano ni Abalos ang kaso ni Quiboloy dahil sa plano raw umano nitong pagtakbo sa susunod na eleksyon. Maghahain din daw ng complaint sa ombudsman ang kanilang kampo laban kay Abalos. Gayunpaman, hindi daw alam ni Topacio kung nasaan si Quiboloy. This is practically a donation to the government. Yet he's hiding these people. Why is he now doing this? What happened to the public funds? What happened to the intelligence fund of the DILG? He took the moment considering that there are reports that he's running for the Senate. So maybe he's using this as a platform to advance his candidacy or whatever motivation. Hinarang ng mga Chinese vessel ang 2 patrol boat ng Pilipinas sa kasagsagan ng emergency medical evaluation o evacuation ng isang Pilipinong sundalo na kasama ng Philippine Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal nitong July 7. Sa ulat ni dating US Air Force Officer Ray Powell, nakita ang paghaharang na ginawa ng China sa satellite images ng South China Sea Monitor Sealight kung saan isang Chinese Coast Guard ship at 6 na Chinese Maritime Militia vessels ang nakitang naglalayag malapit sa BRP Cabra at BRP Cape Engaño ng PCG. Habang dumadaan yan sa silangan ng Ayungin Shoal, may 14 na nautical miles ang layo mula rito. Ay naman sa tagapagsalita ng Philippine Navy, agad na dinala ang sundalo sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin at kalaunay dinala sa General Artemio Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa, Palawan. Hindi na idinetalya ng PCG ang tunay na kondisyon ngayon ng hinarang na sundalo. Meron tayo isang tropa na masamang pakiramdam who needed to be evacuated. It warranted, yung kanyang karamdaman warranted evacuation. The bigger picture is that there was a personnel who needed to be evacuated. He was successfully evacuated. Samantala, isang mangingisdang Pinoy ang nawawala umano sa Subic, Zambales simula pa noong July 7. Kinumpirma yan ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairperson Senator Francis Tolentino. Yan ay matapos mabangga umano ang mangingisda ng isang Chinese commercial ship na may pangalang Yang Fu sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinilala ang nawawalang mangingisda bilang si Jose Mondo Niedo, kapatid ng nasagip na mangingisdang kinilala na si Robert Mondo Niedo.
Nasagip si Robert ng Philippine Coast Guard tanghali nitong Lunes. Binigyang diin naman ni Senator Tolentino na kailangang maimbestigahan ang pinanggalingan ng naturang barko dahil hindi rin sigurado ang otoridad sa registry nito. Gayunpaman, nilinaw ng senador na hindi isang Chinese militia vessel ang naturang barko. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ikinakasana ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at iba pang progresibong grupo ang malawakang kilos protesta para ipakita ang umano'y kapalpakan at pambobolas sa bayan ng kasalukuyang administrasyon. Handa na rin ng mga susunuging personified effigies, maging ang mga awiting tutugtugin sa araw ng protesta. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Sa bagong Pilipinas, Pilipino lalong naghihirap. Diyan iikot ang tema ng isasagawang kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo para ipakita ang umano'y kapalpakan ng administrasyon at sabayan ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Last week po, sinabi ng chief ng PNP na sa darating na SONA ay sana daw huwag ma-inconvenience ang publiko dahil sa mga protesta. Ang totoong nagpapahirap sa bayan ay ang isang gobyerno na kontrolado ng mga political dynasty, mga malalaking negosyo at makakapangyarihang mga pamilya at mga dayuhang imperialista. Ayon sa mga leader ng mga grupong makikiisa sa protesta, ilalantad umano nila ang mga inconvenient truth sa pamumuno ni Marcos Jr. Sa bagong Pilipinas, karapatan ng mamamayan patuloy pa rin nilalabag at lagana pa rin ang kawalan ng hustisya o yung tinatawag nating sa Ingles, impunity. Sa bagong Pilipinas, barat pa rin ang sahod ng manggagawang Pilipino. Wala pa rin pong nakabubuhay na sahod. Sa bagong Pilipinas, walang regular na trabaho. Nagpapatuloy ang eskema ng contractualization. Dagdag pa nila, pampapogi lang umano ni Marcos Jr. ang pagpapatupad kamakailan ng 35 pesos na dagdag sahod at 29 pesos na bigas para may maibida umano sa kanyang SONA. Inihahanda naman na ng grupo ang bolang may logo ng bagong Pilipinas at nagsasampalang effigy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na susunugin bilang parte ng protesta. Yan yung itsura kasi tumitindi yung kanilang pag-aaway, yung kanilang yung bitak sa bagong Pilipinas, nakikita na. Recently, di ba nag-resign tong si Sara sa pagiging DepEdsec. Pagpapasapasahan naman daw ang bolang Pilipinas ng halos nasa 6,000 makikilahok sa protesta hanggang sa ito ay masira. Habang sa saliw naman ang hit song na Pantropiko ng Bini, ipinadinig din ang isa sa 4 na parody satirical songs na gagamitin. I can feel you holding my world. Ano ba ito nadarama? Oh shucks, kayo may pahirap na. Unity bang pinadama? 'Cause boy, it feels not good. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa iba pang balita, all smiles ang ipinakita ng magkapatid na sina Joshua at Bimbi sa kanilang pagbisita kay First Lady Liza Marcos. Sa mga ibinahaging larawan ng unang ginang sa kanyang Instagram account, makikitang masaya ang dalawa habang nakaakbay pa ang First Lady sa kanila. Nagpasalamat naman ang unang ginang sa pagsalubong at pagbisita ng dalawang anak ng aktres na si Kris Aquino na ngayon ay nasa Amerika para magpagamot sa kanyang karamdaman. Ikinagulat naman ng marami ang pagbisita kay Marcos ng mga apo ng miyembro ng oposisyong si dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Wala pa namang inilalabas na detalye ang mga Marcos dahil sa dahilan ng pagbisita ng magkapatid na Aquino. Kilalang magkatunggali ang pamilyang Marcos at Aquino dahil sa mga kontrobersiya noong panahon ng martial law sa ilalim ng diktadoryang rehimen ng Ferdinand Marcos Sr. Abangan sa aming pagbabalik, Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano may face-off sa isasagawang closed-door meeting. Senate President Chis Escudero umaasang hindi na masusundan ang bangayan. At Vice President Sara Duterte no show sa grand opening ng palarong pambansa.
Ang may init na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Paghaharapin sa isang closed-door meeting ng Senate Ethics Committee ang nagbabangayan na sina Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano. Ito'y sa pag-asang maaayos ng dalawa ang gusot sa pribadong paraan. Si Senate President Francis Cheese Escudero naman umaasang hindi na masusundan pa ang awayan na nauwi pa sa walkoutan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Correct. Ayaw naman namin na isa publiko lahat yung pag-uusapan doon. Sa isang closed-door executive session muna idaraos ang unang pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges hinggil sa inihaing reklamo ni Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Inirereklamo ni Binay si Cayetano matapos ang akusasyong nagmamarites at nagpaplanta umano ng mga tanong ang senadora sa media. Mr. Chairman, I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Tiniyak ni Ethics Committee Chairman Senator Francis Tolentino na daraan sa due process ang reklamo pero susubukin munang pagharapin at pagkasunduin ang dalawa. Magiging pangunahing layunin niya muna bago magkaroon ng pagdinig dyan ay subukin na mapagkasundo. I would want that conciliatory process perhaps done before the presence of all the committee members, hindi lang naman ako, because I will not act alone. Base sa mga tuntunin ng Senado, maaaring magrekomenda ang Ethics Committee sa mapapatunayang nakagawa ng disorderly behavior ng karampatang parusa, kabilang na ang suspension maging ang expulsion. Ang problema, bunsod ng balasahan sa liderato ng Senado noong Mayo, kulang ng isang senador ang komite para mabuo sa siyam ang mga miyembro nito. We will first complete the committee and then perhaps if we have time, have an informal committee meeting on the 17th of July. Habang nakabinbin ang Senate complaint, umaasa naman si Senate President Cheese Escudero na hindi na masusundan ang bangayan na umusbong sa gitna ng mga katanungan ukol sa bilyong-bilyong pisong pondo sa pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig City. Sana manaig ang pagiging kalma sa panig at parte ng dalawa naming kasamahan dito sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Absent sa grand opening ceremony ng 2024 Palarong Pambansa ang resigned at outgoing Education Secretary Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Sa halip, minabuti ng ikalawang Pangulo na bisitahin ng ilang atleta at coach na nasa Cebu City Medical Center, bunsod ng iba't ibang karamdaman. No showman si VP Sara. Present naman sa opening sa Cebu Sports Center ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang nanguna sa torch relay ceremony. Mahigit 18,000 na atleta mula sa 19 na delegasyon ang kalahok ngayon sa taunang palaro. Layo nitong linangin ang mga talento ng mga kabataang Pilipino sa larangan ng palakasan habang hinihubog rin ang katangian tulad ng disiplina, teamwork at sportsmanship, manalo man o matalo. Itinutulak ng Grupong Alliance of Concerned Teachers ang dagdag sahod sa mga pampublikong guro, lalo't papasok na si Sonny Angara bilang bagong kalihim ng edukasyon. Ayon kay ACT Teachers Philippines Secretary General Raymond Basilio, hangad nila kay Angara na tutukan ng umano'y learning crisis sa bansa para mapaunlad pa ang sektor ng edukasyon. Hiling ng ACT, gawan ng paraan na maipako sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro, maging ang pagtatakda ng minimum wage standard para sa mga guro na nasa pribadong paaralan naman.
Nais din ng grupo na ayusin sana ng bagong kalihim ang sistema ng K-12 curriculum nang sa gayon ay tumaas pa ang kalidad nito para mapaganda ang resulta ng National Assessment Test at Program for International Student Assessment o PISA. Una nang lumabas sa PISA assessment na kulelat ang Pilipinas pagdating sa creative thinking ng mga estudyante. Tiwala naman si Angara na tataas ang sahod ng mga pampublikong teacher ngayong taon o sa taong 2025. Sisimulan na sa July 15 ng Philippine Statistics Authority ang pagbibilang para sa updated population census ng bansa. Mahigit 70,000 enumerators ang ipakakalat nationwide para sa naturang proyekto. Samantala, hindi po dadalo sina former Vice Presidents Leni Robredo at Jejomar Binay para sa ikatlong sona ng Pangulong Marcos. Kinumpirma yan ng House Secretary General Reginald Velasco na tumanggi na sa imbitasyon ng dalawa habang wala pa namang sagot ang kasalukuyang Vice President Sara Duterte at ama na si former President Rodrigo Duterte. Abot na sa 39 na katao ang nasawi dulot ng missile attack ng Russia sa Kiev, Ukraine. Ayon sa mga otoridad, tinamaan ng pag-atake ang isang children's hospital na posibleng may mga natrap pa rin sa gumuhong gusali. Abot naman sa 600 ang bilang ng mga pasyenteng inilikas habang higit 100 ang agarang inilipat sa ibang healthcare facilities. Ayon kay US President Joe Biden, tanda ito ng pagiging brutal ng Russia sa kasagsagan ng pagbuhos ng suporta ng maraming bansa sa Ukraine. Magpupulong naman si Biden at Ukraine President Volodymyr Zelensky para sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit sa Washington, D.C. ngayong Martes hanggang Huwebes. Tapos na ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang huling laban bago sumabak sa nalalapit na Paris Olympics. Nauwi sa 4th place si Obiena sa katatapos lang na Meeting de Paris matapos na hindi niya maabot ang 5.85-meter jump. Sa ngayon, gugugulin ni Obiena ang oras para mag-ensayong mabuti bago ang Summer Games. Abot naman na sa lagpas 20 na Pinoy na atleta ang kakatawan sa Team Pilipinas para sa prestiyosong Olympics. Susunod, panibagong milestone, MAPA lyric video ng SB19. Tumawid na ng 100 million YouTube views. At Julia Montes at Charlie Dizon nagtay bilang Best Actress sa Eddies Awards. Huwag bibitiw. Ito po ang balitang A to Z. Julia Montes at Charlie Dizon wagi bilang Best Actress sa katatapos lang na 7th Eddies Awards habang kinilala rin ng ilang kapamilya stars tulad ni Piola Pascual at Catherine Bernardo. Samantala, MAPA lyric video ng SB19 umabot na ng 100 million views sa YouTube. Ang lahat ng yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Speechless ang aktres na si Julia Montes sa pagtanggap ng parangal bilang Best Actress para sa natatanging pagganap niya sa pelikulang 5 Breakups and a Romance kasama si Alden Richards sa katatapos lamang ng 7th The Eddies o Entertainment Editor's Choice Awards nitong linggo. Unexpected nga raw para kay Julia ang kanyang pagkapanalo, lalo't napakagaling din ng mga iba pang nominado tulad din na Diamond Star Maricel Soriano, Star for All Seasons Vilma Santos Recto at ang kaibigang si Catherine Bernardo. Napakasarap na po sa pakiramdam pero ito pong binigay niyo pong parangal ngayon. Sobrang nakaka-inspire pa po na lalo pa pong pagbutihan. Katay ni Julia Montes sa pagka-Best Actress si Charlie Dizon para sa pelikulang Third World Romance. Lubos naman ang pasasalamat ni Julia sa mga fan at kanyang pamilya na walang sawang sumusuporta sa kanya.
Mula po sa aking puso, maraming salamat. Kasi pamilya ko, mahal na mahal ko kayo ulit. Maraming salamat po. Bukod sa kanila, kinilala rin ang ilang kapamilya stars tulad ni Piolo Pascual bilang Best Actor at Box Office Hero awardee para sa mahusay na pagganap niya sa 3 karakter sa pelikulang Malyari. Wagi rin ang multi-award winning actress na si Catherine Bernardo bilang Box Office Hero para sa pelikulang A Very Good Girl. Naibahagi rin ni Julia na may mga naka-line up pa siyang pagbibidahan sa mga bagong projects under Dreamscape. Bukod sa napakaganda po ng proyekto, pinangako ko po yun kay Sir Deo. So it's really close to my heart. And the story itself, maraming itatackle na hindi natin madalas natatackle. So medyo meron siyang lesson sa bawat isa. So yun yung gusto ko maging part. Hindi lang siya basta-basta teleserye or series. So yun po yung dapat nila abangan. Samantala, 18s muling mag-ingay dahil isa na namang milestone ang nakamit ng P-pop group na SB19. Trending ngayon ang kanilang awiting Mapa na umabot lang naman ng 100 million views ang lyric video nito sa YouTube. Handog ng kantang Mapa na ibida ang kanilang mga mahal na magulang bilang pasasalamat sa pag-aaruga. Congratulations! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good vibes muna tayo. Hindi nga mapagkakaila na uso ang vlog sa bagong henerasyon. Mapatravel o pagkain pa ang peg, siguradong dapat updated sa social media. Pero paano kung sa kaka-vlog mo, maling hakbang na pala ang mga paa mo? Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Narito ako. Ingat po tayo dyan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt. Sabi niya, sa politika, walang nagaganap na hindi planado. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!